Ka-Express, malaki ang tunog ni Kai Sotto sa Japan B-League ngayong 2026. Bagamat hindi pa siya 100% peak form matapos ang kanyang ACL injury na nagpahinto sa kanya last year, 2025, ang ipinakita niya ngayon sa Koshigaya Alphas ay malayo na sa typical return narrative, dominant, physical at may real impact sa laro. Ayon sa latest rotations, si Kai ay standard starter para sa Koshigaya Alphas with averages around 10 points, 7.3 rebounds at near 3 assists in rotations that value his size and versatility. Sa kanyang comeback, pinapakita ni Kai ang growth sa rebounding at defensive presence na hinahanap sa high-level competition sa kabila ng long-term injury recovery. Sa huling ilang laro, nag-register siya ng double-double outputs tulad ng 20 points at 14 rebounds at iba pang efficient stat lines na hindi lang numerics, kundi proof na ang physical readiness niya ay unti-unting bumabalik kahit papayat ang kanyang load management. Ang pagkokontrol ni Kai sa loob ng paint at ang kanyang timing sa interior battles ay naging usap-usapan sa Japan B-League na nagdudulot ng respeto mula sa mga kalaban. Ang ganitong level ng performance ay isang bagay na pinapansin na hindi lang sa Japan kundi pati sa international scouting circles, lalo na at maraming NBA teams ang naghanap ng size at rim protection na may ibang skill set. At para sa Gilas Pilipinas, ang resurgence ni Kai ay isang malaking konsiderasyon. Pagbalik niya sa international roster sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers, malaki ang impact ng kanyang improved mobility at rebounding instincts laban sa malalakas na teams tulad ng New Zealand at Australia, mga kupunang sanay makipagsabayan sa physical play. Hindi pa man siya sa kanyang prime form, ang paraan ng pag-angat ni Kai sa Japan ay nagpapakita na kaya niya mangibabaw at humamon sa mas mataas na competition. Ang kanyang patuloy na development at consistent output ay hindi lamang nagugulat sa Japan, kundi napapaisip nito ang mga NBA scouts na ang Pinoy big man ay posibleng karapat-dapat bigyang pansin sa international stage. Hindi na lang basta comeback story ang ginagawa ni Kai sa Japan. Ito ay isang statement season. Sa bawat laro ng Koshigaya Alphas, ramdam ang adjustment ng kalaban, mas maagang double teams, mas konting drives sa loob at mas maingat na shot selection kapag nasa paint si Kai. Yan ang malinaw na indikasyon na kinatatakutan na siya sa loob kahit galing pa lang siya sa major ACL injury. At sa unang linggo ng kanyang full return, makikita ang gradual climb ng kanyang production. Mula sa limited minutes, umabot agad sa back-to-back double-digit scoring games kasama ang dominant rebounding at rim protection. Hindi lang points ang ambag ni Kai, timing sa blocks, box outs at outlet passes na mas napapansin ng coaching staff sa Japan. Step-wise, consistent ang kanyang presence, double-digit points, near double-digit rebounds at multiple defensive stops per game sa mas mahabang stretches ng playing time. Pero ang mas mahalaga, ginagawa niya ito habang hindi pa siya 100% ang kanyang katawan, hindi pa peak ang explosiveness, limitado pa ang max verticality, pero kahit ganito, kontrolado niya ang paint. So ibig sabihin, mataas pa ang kanyang ceiling. Kapansin-pansin din ang maturity ng kanyang laro. Hindi na pilit ang post-ups, mas madalas ang quick reads, hand-offs at quick outs sa shooters. Ito ang dahilan kung bakit mas fluid ang opensa ng Koshigaya Alphas kapag nasa loob si Kai. At sa depensa naman, hindi na siya basta naghabol ng blocks, mas disiplinado ang trap coverage at help timing, bagay na mahalaga sa international play. Sa Japan, nagsimula na ang usapan, paano pipigilan si Kai. Hindi na sapat ang single coverage, hindi rin gumagana ang small ball kapag nasa loob siya, at kapag nag-double, may kapalit, open shots at secondary actions. Ito ang eksaktong profile ng modern big na hinahanap sa mas mataas na antas. Para sa Gilas, malinaw ang implikasyon. Ang Kai Sotto na bumabalik ngayon ay hindi na yung umaasa lang sa tangkad. Ito ay isang mas mature, mas matiyaga at mas efficient na anchor. Eksakto na kailangan laban sa physical teams tulad ng New Zealand at Australia. At sa puntong ito, hindi na tanong kung nakabalik ba si Kai. Ang tanong na lang, hanggang saan pa ang kaya niyang itaas kapag dumating na ang kanyang peak form. At habang patuloy ang kanyang dominasyon sa Japan B-League, unti-unting nagbabago ang narrative kay Kai.
mula sa injury comeback project patungo sa legit modern big man prospect. Sa mga huling laban, malinaw ang pattern, mas dumarami ang plays na idinisenyo para sa kanya, hindi bilang finisher, kundi bilang decision maker. Ito ang eksaktong trait na hinahanap ng international scouts, lalo na ng mga NBA teams na kulang sa rim protection at interior passing. Well, hindi aksidente ang takot ng mga kalaban. Sa film session ng mga opposing teams, makikita ang adjustment, guards, umiikot palayo sa kanya, wings, nag-hesitate sa drives, at bigs, napipilitang lumayo sa natural nilang spots. Kahit hindi pa peak athletic form si Kai, spacing control pa lang, ay panalo na. Kapag nasa loob siya, nagbabago ang geometry ng court, at yan ang value na hindi agad nakikita sa box score. Sa NBA context, malinaw ang fit. Ang liga ngayon ay naghanap ng 7-footer na marunong magbasa ng laro, kaya mag-drop coverage, mag-switch sa short burst, at hindi liability sa ball movement. Sa Japan, ipinapakita ni Kai ang kanyang patience sa pick-and-roll defense, tamang angle sa help at mabilis na kick-outs kapag na-collapse ang depensa, hindi flashy but NBA usable. At idagdag pa rito ang timing, papasok ang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers kung saan haharap ang gilas sa New Zealand at Australia, mga teams na kilala sa physicality at interior pressure. Ang version ni Kai ngayon ay mas handa, mas malakas ang core, mas stable ang base at mas maingat sa landing at contact. Hindi na siya basta prospect, isa na siyang system piece. Sa usapang NBA naman, hindi kailangan maging star agad, ang kailangan ay role clarity. At kung pagbabasihan ang trajectory ni Kai, steady minutes increase, efficient production at elite defensive impact, may malinaw na lane para sa two-way contracts, training camp invites o late season call-ups. Sa Japan, pinatatakutan na siya, sa gilas inaasahan na siya, at sa mas mataas na antas nagsisimula ng magbukas ang pinto. Hindi pa ito ang peak ni Kai, pero sapat na ito para ipakita na ang kanyang comeback ay hindi lang personal na tagumpay. At ito ang babala, kapag dumating ang full form, mas malaki pa ang kayang ibigay ng 7-3 Pinoy Tower. Well, hindi hype ang nararamdaman sa Japan, respeto na may halong takot na. Sa mga recent games, malinaw kung bakit nag-adjust ang buong Japan B-League kapag nasa loob si Kai. Hindi na siya basta rim protector, isa na siyang defensive anchor na nagdidictate ng galaw ng kalaban. Guards umiikot sa labas, wings nagsi-second guess sa drives, at opposing centers na pilitang maglaro sa uncomfortable spots. Yan ang epekto ng elite interior presence. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.